Nel, magkano ang itinakdang bagong presyo at kailan ito sisimulan? Lalabas na hanggang 3 piso ang idinagdag ng National Food Authority Council sa buying price sa palay. Kahit pa man ay walang petsa o panahon kung kailan ito magiging epektibo. Bibilhin na ang tuyong palay sa 23 pesos kada kilo mula sa 19 pesos. 19 pesos naman sa basang palay mula sa 16 pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, ang hakbang na ito ng pamahalaan ay malaking tulong sa mga magsasaka. Yun ang aming ginagawa nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Kaya mabuti naman, maganda naman ang production cost naman ng mga farmer ngayon nasa 14, 15. So meron na silang pagkikitaan. Aabot sa 15 billion pesos ang kakailanganing pondo para makakuha ng 23 pesos buying price ng palay. Tiniyak naman ng NFA na magsisilbi lamang na buffer stock ang kanilang bibiling palay sa mga lokal na magsasaka at hindi papasok sa merkado. Partikular na mapupunta ito sa mga mahihirap na pamilya. Ayon sa Department of Agriculture, matutuwa dito ang mga magsasaka kung saan sa kasalukuyan ay binabayaran lamang sila mula 16 hanggang 19 pesos kada kilo ng palay. Ng Malacanang kung eksaktong ipapatupad ito o immediately effective itong napagkasunduan na ito na pagdesisyonan ng NFA Council. June? Lalabas, Nel, ito ay magbebenepisyo sa mga magsasaka. Pero halimbawa sa katulad natin na bumibili araw-araw, yung iba kilo-kilo nga araw-araw, wala itong epekto. Ganun ba yun, Nel? June, directly mapapakinabangan ito ng mga mahihirap na pamilya dahil ang NFA bilang buffer stocking agency ay mamamahagi sila na pinag-aaralan nila na ipamahagi itong bigas na ito. Sa halip na cash assistance ng DSWD ay mga bigas na lamang ang ipapamahagi. So partikular na mapapakinabangan ito ng mga mahihirap na pamilya. Pero sa isang ordinaryong consumer, sa short term or sabihin na natin yung short effect nito ay hindi pa ganong mararamdaman dahil kung titingnan natin yung sa merkado ngayon na mga pumapasok ay mga imported rice na mula sa mga private sector. At sa ngayon ay halos nga yung paggalaw ng presyo ng bigas ay halos pataas. Pero sa ngayon kung nakikita natin, base na rin sa mga analysis sinasabi ng mga eksperto, kung sakaling tumaas yung buffer stock naman ng NFA, ay maaari naman na yung mga nag-hoard o ng mga private sector ay maaaring ilabas naman nila yung kanilang mga bigas sa merkado at maaaring bumaba naman ng presyo ng bigas, yung epekto nito kung ito ay may ipapatupad ng tuloy-tuloy. Yun. May sinasabi ka kanina, Nel, na ang pondo na gagamitin dito ay 15 billion pesos. Pero hindi alam kung hanggang kailan mananatili itong ganitong presyo sa pagbili ng palay sa mga magsasaka. Tama ka dyan, Jun. Kaya nga isa yan sa lilinawin natin kung kailan yan magiging effective dahil nga may budgetary requirements, may budget requirements na 15 billion. Alam naman natin na ang budget ng NFA by average sa mga nakalipas na taon ay umabot lamang ng mga 7 billion. Noong nakaraan ay nagpanukala sila ng 12 billion pesos and then na-cut pa ng 3 billion. So lilinawin natin kung saan ba huhugutin yung pondo na yan, saan manggagaling dahil nga tataas din yung kinakailangang pondo para bumili ng mga pang-buffer stock na bigas. Yun. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok.